Murdering. Day 3 after murdering somebody. Wow! Don't put that on camera. Dahil sa video na ito na nakita sa kanilang cellphone ay nahuli ang magkasintahan sa nagawa nilang krimen. Sina Shera Halsett, 16 years old at Aaron Guerrero, 18 years old. Nangyari ito sa Las Vegas, Nevada. Suspect sila sa pagpatay sa mismong ama ni Shera, si Daniel Halsett, 45 years old. Ang tanging kasama lang ni Daniel sa bahay ay ang kanyang anak na si Shera. Si Daniel ay divorced na sa kanyang asawang si Elizabeth noon pang 2012 matapos ang 10 taong pagsasama. Si Elizabeth ay dating Nevada State Senator. Nagkaroon sila ng 3 anak at si Shera ang bunso. Nagpakasal muli si Elizabeth at nakuha niya ang kustodiya ng 3 anak at nanirahan sa Alaska. Matapos ang ilang taon, pinili muli ng pamilya ni Elizabeth na bumalik ng Las Vegas. Nalabis namang ikinatuwa ni Daniel dahil madalas na niyang makikita ang mga anak. Ngunit noong 2020, pinili ni Shera na manirahan kasama ang ama kahit na labag ito sa batas dahil menor de edad pa ito. Hinayaan na lamang nila ang kagustuhan ng kanilang anak. Nang taong ding iyon ay nakilala ni Shera si Aaron. Labis siyang na-inlove dito hanggang sa maging magkasintahan sila. Lumipas ang ilang buwan, nalaman ni Daniel ang balak ng dalawa na magtanan. Kung kaya't nakipag-usap si Daniel sa magulang ni Aaron at nagkasundo sila na bawalan ang dalawa na magkita. Ngunit hindi nakinig ang dalawa sa payo ng kani-kanilang mga magulang. Dahil palihim pa rin silang nagkikita. Hanggang sa dumating ang April 9, 2021, natagpuan ang sunog na katawan ni Daniel sa garahe ng kanilang bahay at nagtamo ito ng 70 na saksak. April 7, bago matagpuan ang kanyang bangkay, ay nagpost pa ito ng picture na nasa airport at pauwi na ng Las Vegas. Galing ito sa isang business trip sa Boston. April 8 naman nang tawagan si Daniel ng kanyang ina na si Christine upang kumustahin, ngunit hindi niya ito makontak. Tinext niya ang kanyang apo na si Shera at sinabi nito na sira ang cellphone ng kanyang ama. Iba ang kaba ni Christine kung kaya tinawagan nito ang malapit na kaibigan ni Daniel, pati na rin ang landlady na si Peggy, para puntahan ito sa kanilang bahay. Kinabukasan, naabutan nila na bukas ang pinto ng bahay kung kaya't nakapasok sila agad. Pagpasok nila sa loob ng bahay ay nababalot ito ng usok. Dumiretso sila sa garahe at dito nila nakita ang sunog na bangkay. Tumawag agad sila ng pulis. Nung una, akala nila ay katawan iyon ni Shera. Dahil sa unang tingin ay mahihirapan ma-identify kung lalaki o babae ba ang bangkay. Sa autopsy nakumpirma na bangkay iyon ni Daniel na nagtamo ng maraming saksak sa ulo, liig at balikat. Bahagyaring naputol ang nasa bandang pulso nito. Walang sign ng force of entry at nakita sa loob ng bahay ang ilang mga cleaning materials. Chainsaw, circular saw, blade at lighter fluid. April 8, bago ang pagpatay kay Daniel ay nahagip ng CCTV ang dalawa na bumili ng cleaning materials at ng mga gamit na nakita sa crime scene. Napag-alaman din na nag-withdraw sila ng pera na nagkakahalaga ng $1,300 sa ATM ni Daniel. Matapos ang ginawa nilang krimen ay tumakas sila patungo sa Salt Lake City gamit ang sasakyan ni Daniel. Nahuli rin sila noong April 13 dahil sa hindi pagbabayad ng ticket sa sinakyan nilang tren. Nang mag-background check, ang transit officer ay nakita sa record na wanted sa murder ang dalawa. At nang kumpiskahin ang cellphone nila, ay nakita nga ang video na kung saan sinabi nila na may pinatay sila. Nagsilbi itong matibay na ebidensya kung kaya't nahatulang guilty sina Aaron at Shera, na habang buhay na mabibilanggo.